Magandang araw mga sangkay, welcome back po sa aking channel. For today's video, share ko sa inyo itong aking napakasimple at napakadaling gawin na cheese pandesal. Pero bago tayo magsimula, ipakilike at share mo ng aking video at pakisubscribe na rin po. So yun mga sangkay, bali napakadali lang itong ating recipe. Sana po ay magawa niyo po kung sakaling kayo ay gagawa ng pandesal. So simulan na po natin. Unang ingredients natin ay asukal, asin. Sunod ay powder milk. Naglagay tayo ng isang itlog, vanilya. Sunod natin ilalagay ay margarine. Next ay tubig. So pag nalagay nyo na yung mga ingredients yan mga sangkay ay pakihalo lang. Tunawin lang natin ng maayos yung ating asukal at saka yung asin. Nandiyan na po sa screen yung ating kumpletong ingredients. Pero kung hindi nyo po makikita yung kumpletong ingredients sa ating screen ay puntahan nyo na lamang po sa ating description. So ngayon mga sangkay, bali share ko sa inyo yung apat na napakalagang ingredients na pwede nyo makalimutan sa paggawa ng ating pandesal. Unang-una ay yeast, asin, lard or mantika, at asukal. Kapag isa dyan sa apat na ingredients na yan ang nawala sa inyong masa, sigurado po ang inyong tinapay or pandesal ay sasablay. Next ingredients natin, kung sakaling ating natunaw yung ating asukal at saka yung asin, ilagay na natin yung ating harina, first class flour po, at isabay na rin natin yung ating yeast. So bali sa part na yung mga sangkay is bubuuhin na po natin yung ating minamasa. Bali mano-mano po itong ating pandesal, hindi tayo gagamit dito ng makina. Para kung sakaling gusto nyo mag-practice at wala kayong makina or mixer, ay pwede po kayong makagawa nito sa inyong mga bahay. Pwede kayong gumawa nito para pang merienda at pwede nyo rin itong gawing pang negosyo. So bali itong ating pagmano-mano mga sangkay is, kung tawagin to sa amin is bagnod. Yan, dapat po malambot po ang inyong masa kung sakaling kayo ay magmamano-mano ng ating pandesal. So ganyan po yung aking proseso ng pagmano-mano ng pandesal mga sangkay. So bali yung aking binanggit na napakahalagang ingredients mga sangkay na posible nyo makalimutan ay, kung sakaling magmamasa kayo ay double check nyo po, dahil sayang yung inyong pagod kung sakaling mabubuo nyo na yung inyong tinapay tapos meron kayong mamimiss na napakalagang ingredients. So bali bukod dun sa apat na yun, ang dalawa pang ingredients na malaga is harina at saka tubig. So bali hindi naman natin makakalimutan yung harina at saka tubig, kasi pag naghalo tayo may isip natin yun bakit walang harina, di ba? Lalo yung tubig, maghahalo ka, bakit walang tubig? May iisip mo, mahahabol mo pa yun, kaya mo pang habulin kung sakaling ganun ang mangyayari. Pero malabong mangyayari yun kasi tubig at harina, kailangan talaga yan. Yan ang una mong mapapansin kapag mag-mix ka ng masa. Maliban dun sa apat na yun mga sangkay, yung ating yeast, asin, lard or mantika, at saka yung asukal. Yan ang kadalasan na mimiss kapag o nakakalimutan ng iba kapag naghahalo. So bali yung anim na ingredients yan mga sangkay, pwede nyo na yung gawin tinapay yan. Nag-a-add na lamang tayo dyan ng ibang ingredients, ng mga pampasarap kagaya ng mga itlog, butter, or kung ano pang naiisip ng iba para sumarap yung ating tinapay. Pero yung anim na ingredients na aking nabanggit, kapag meron kayong ingredients na yan ay kayang-kaya nyo na, pwede na kayong makagawa ng simpleng pandesal or simpleng tinapay. So nga pala mga sangkay, baka magtaka kayo sa nakalagay sa aking thumbnail ha, yung 4 ingredients. Yung 4 ingredients na yun, doon ko in-explain yun sa apat na napakahalagang ingredients sa ating pandesal na pwede nyong makalimutan kung sakaling tayo ay nagmamasa. Okay? So bali, papakinisin lamang to nating do mga sangkay, hindi naman totally makinis. Yung mamasahin lamang natin to para medyo mapino tong ating masa. At ayan, kung napapansin nyo, diba, medyo mamantik-mantika na yung ating masa. Diyan ko nilagay yung ating 1/4 cup. Dahan-dahan kong nilalagay yan dyan mga sangkay hanggang sa maubos yung ating 1/4 cup habang tayo ay nagmamasa. So nga pala mga sangkay, kung sakaling naghahanap ka pa ng ibang recipe about baking ay pasyalan nyo lamang po yung aking channel. Marami na pong naka-upload dyan na recipe about baking. Sana po ay makatulong po sa inyo. At ito nga pala, kung napapansin nyo, meron tayong gloves habang napamasa. Yan, butas na yung ating gloves. 1 kilo pa lamang po yan mga sangkay na mano-mano pandesal yung ating ginagawa. Paano pa kaya kung magmasa tayo dyan ng 6 kilos, 10 kilos, or half sack ng ating pandesal? Ay hindi po talaga uubra yung ating gloves. So
ayan, ganyan lamang po yung, tingnan nyo mga sangkay, ganyan po yung ating paglagay ng ating mantika habang tayo ay nagmamasa. So sana po yung video na to ay makatulong po sa inyo, lalo na po sa gustong matuto. Yung mga wala pang experience, napakadali lamang po ng ating proseso ng pandesal, kaya nyo po yan sundan, magagawa nyo po yan ng maayos. So bali, double check nyo lamang po yung mga ingredients na inyong lalagay para hindi po kayo magkamali or hindi masayang ang inyong masa. Next step, kapag napakinis na yung ating minamasang pandesal, ay rest muna natin. Ayan, medyo bilugin lamang natin at ilagay natin sa bowl. So ayan, bali yung bowl mga sangkay is lagyan lang natin ng konting mantika. Ayan, pahiran natin mantika bago natin ilagay yung ating masa ng pandesal. So bali, rest muna natin dyan ng ilang minuto bago tayo pumunta sa ating susunod na gagawin. Takpan lang natin ng plastic. Ayan, para hindi siya maka-absorb ng hangin. So ayan, rest natin ha bago natin i-formahin itong ating pandesal. So after 25 minutes na ating pagpapahinga ng ating masa ay ayan na po, nakaalsa na yung ating pandesal. So bali, tanggalan muna natin ng hangin. Ayan. At titimbangin natin yan isa-isa mga sangkay. So bali, ang timbang pala ng ating pandesal is 35 grams. Yan, napakalaga po na gumamit tayo ng timbangan mga sangkay para pare-parehas po yung bigat ng ating gagawing tinapay. So ayan, nuulit ko mga sangkay, paki-like at share mo ng ating video. At paki-subscribe na rin po kung sakaling kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe. So bali, kung sakaling ikaw ay baguhan pa lang at gustong gumawa ng pandesal, ay medyo mahirap po mano-mano mga sangkay. Medyo mahirap, lalong-lalo na kung marami yung gagawin mo. Pero sa una lamang po yan. Pero pag nasanay na kayo, easy na yan sa inyo mga sangkay. Basta panoorin mo lang ang video na to mula simula hanggang dulo. Huwag ka basta-basta magpa-fast forward. Dahil ang video na to mga sangkay is lahat nakadetalye. Pag may na-miss kayong isang step or kung ano man sa video na to, ay posibleng hindi mo makuha ang tama ng pandesal. Lalong-lalo na kung wala pa kayong experience sa paggawa ng tinapay. Dapat po talaga ay buuin nyo po yung pagpapanood ng ating video para masundan nyo po ng tama yung ating paggawa ng pandesal. So yung ating palang kumpletong ingredients nito ay puntahan nyo na lamang po sa description kung sakaling hindi nyo napansin sa ating screen. Nasa description na po, naka-convert na po sa cups para kung sakaling konti lang inyong gagawin ay pwede kayong gumawa kahit mga 1/4 kilo or 1/2 kilo gamit ang ating cups at tablespoon. At ang ating next step, ayan, kapag nakat nyo na lahat, ayan, meron tayong keso, ilagay nyo lang sa ibabaw. So ayan, kahit anong brand po ng keso pwede po kayong gumamit. Ang ganyan lamang po kasimple yung ating paglagay ng ating palaman mga sangkay. Ilagay nyo muna sa ibabaw bago nyo formahin. Ayan, close nyo lang, balutin nyo lang yung ating keso at pagulong nyo lamang po sa ating breadcrumbs. Nga pala, kung sakaling kayo gagawa ng medyo marami, 5 kilos, yung ating ingredients is sa description is 1 kilo. For example, gagawa kayo ng 5 kilos, ay times 5 nyo lamang po lahat ng ating ingredients. Yan na po yung ating magiging ingredients para sa ating 5 kilos. So ayan, bali sundan nyo lamang po kung paano ko ginagawa ang pagbabalot ng ating keso. Ganyan lamang po kasimple mga sangkay. Yan, ganyan lang ang paggawa ng ating cheese pandesal. At kung sakali naman kayo gagawa nito at gagawin nyo pang negosyo, ay huwag pong kalimutan mag-costing. Alamin nyo po ang inyong puhunan para po kung sakaling kayo ay magbibenta, alam nyo po kung magkano magiging presyo nyo ng bawat peraso ng inyong cheese pandesal. So bali, hindi po pwede na hindi kayo mag-costing kasi kailangan nyo pong malaman kung kayo ay kikita. Hindi po pwedeng kayo ay malulugi. Kaya po negosyo, dapat ay meron kayong kita. Huwag nyo pong sasayangin yung inyong pagod, inyong oras at ang inyong puhunan. So dapat po kayo ay kikita. So bali, itong ating cheese pandesal ay umabot pala ng 60 piraso. So yan, pepresyohan ko lamang po yan ng 5 pesos po yung isa. Bali sa 1 kilo is meron akong 300 pesos. Nakabase po yan sa aking costing dito sa mga presyo ng aking ingredients. So bali, magkakaiba po tayo ng presyo sa bawat lugar mga sangkay ng mga ingredients. Kaya dapat po ay magko-costing po kayo dahil minsan
masyadong malaki yung diferensya, kaya hindi na ako naglagay ng computation ko sa mga presyo ng ingredients. Kasi minsan sa ibang probinsya, sa mga nakikita ko sa mga post ay masyadong malaki yung diferensya, lalong lalo na sa ating harina. Yung iba maabot pa yata ng 1,000 mahigit yung isang sako ng harina. Kasi dito sa amin nasa 920 na lamang po yung ginagamit kong first class flour. 920 na lamang po dito sa amin. Nakikita ko sa iba kasi mga sangkay, meron pa silang sinasabi na nasa 1,000 mahigit pa daw yung first class sa kanila. Napakalaki ng diferensya. Kaya huwag niyo pong kakalimutan mag-costing ha, kung sakaling kayo ay gagawa nito para sa pangnegosyo. Masyadong mataas pa yon, yung mahigit 1K pa yung per sack ng sa kanila ng harina. Paano pa kaya kung bibili kayo ng per kilo? Mas mataas yung nun, mga sangkay costing. Kasi mas mahal po pag per kilo, lalo sa mga asukal. O bibili kayo sa mantika, yung mga nakatakal-takal lang, mas mahal po yun. Tapos yung sa mga margarine, iba pa rin pag naka-drum, yung sa mga lard nyo tsaka margarine, medyo malaki yung masisave nyo kapag bultuhan kayo bumili or sako-sako. So ayan, ugaliin mag-costing mga sangkay ha, huwag kakalimutan. At next step natin, kapag nabalot na natin yung ating keso, ayan, lagay natin sa ating tray. Bali yung laman ng ating tray is 20 pieces. 4x5 yung ating silansan. So ganyan lamang po kasimple yung ating paggawa ng ating pandesal. Okay, pagkatapos nyo ilagay sa ating tray, nasalansan nyo na, nabalot nyo na lahat ng cheese, ayan, rest muna natin syempre bago natin isalang. Huwag kakalimutan na palakihin, kasi kapag hindi nyo yan ni-rest, diretso salang lang yan, ay ganyan lang kalakayan talaga mga sangkay. Kailangan nyo, yung purpose po ng yeast is papalakihin nyo muna bago nyo isalang. Ganun po ang purpose ng yeast. At ito na mga sangkay, pagkatapos natin mabilog lahat, ayan, rest na natin bago natin isalang. So ayan, after 50 minutes, ayan mga sangkay, 50 minutes ko lang pinaalsa yan ha, dahil sobrang lambot yan, mabilis umalsa yan eh. Yan, yung init ng ating oven ay 180 degrees Celsius at katamtaman lakas ng apoy yung aking ginamit. So baya, antayin lamang po natin kung ilang minuto natin lulutuin itong ating cheese pandesal. So mas maganda po medyo mainit yung ating oven at medyo malakas yung apoy natin gagamitin para maging crunchy po yung ibabaw. At ayan, after 15 minutes na ating pagluto ng ating pandesal mga sangkay, yan, luto na po yung ating pandesal. So ayan, salamat sa panonood mga sangkay. Sana ay nasundan yung aking tutorial. Sana ay sakali gagawa kayo ng pandesal, sana ay magawa nyo ng tama itong aking recipe. Sana makatulong sa inyo, maging pang merienda man, gawin nyo pang merienda, or mas lalo naman pang negosyo. Sana po ay makatulong sa inyo. God bless po mga sangkay. Salamat sa panonood. See you in my next video. Bye bye. Like, share, and subscribe.